Na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang sumiklab ngayon sa buong bansa at maging sa internasyonal na entablado. Ang asawa ni President Cotin ng Norte Jr. na si Lizata Nasmags ay kasalukuyang pinaghahanap na ng mga otoridad mula sa Estados Unidos. Ayon sa mga ulat, isang controversial na isyu ang naglabasan kung saan ang First Lady ay iniuugnay sa isang illegal na gawain na may kinalaman sa droga. Ang mga detalye ng insidenteng ito ay patuloy na lumalabas kaya ating tatalakayin ang buong isyu sa mga susunod na minuto. Sa mga unang impormasyon, ipinahayag ng mga opisyal mula sa United States Drug Enforcement Administration o DEA na may mga ebidensya na nag-uugnay kay Liza Smug sa isang international drug trafficking syndicate. Sinabi nila na may nakuhang substansya mula sa kanyang personal na gamit na tumutukoy sa pagkakaroon ng illegal na droga. Ayon sa ilang mga source, ang droga ay natagpuan sa kanyang bag nang dumaan siya sa isang airport sa Amerika. Kasunod ng insidenteng ito, agad na nagsimula ang investigasyon ng mga otoridad ng Estados Unidos at ipinahayag na may paglabag sa naganap. Sa kabila ng mga seryosong akusasyong ito, nananatiling tahimik si Liza Smug at wala pang pahayag sa inilabas mula sa kanyang opisina. Ngunit, may mga usap-usapan na ang First Lady ang nagtatangkang tumakas mula sa bansa upang makaiwas sa mga investigasyon. Ayon sa ilang mga informants, nagkaroon daw ng hindi inaasahang pag-alis si Marcos sa Pilipinas ilang araw bago sumiklab ang isyong ito. Wala pa ring formal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad tungkol sa kanyang lokasyon, ngunit hindi rin nila itinanggi na may mga impormasyon silang nakalap ukol sa posibleng pagtakas ng First Lady. Samantala, nagbigay ng reaksyon ng ilang mga eksperto sa batas at mga politiko ukol sa isyong ito. Ayon kay Atty. Renato Mangahas, isang eksperto sa international law, mahirap mapawalang bisa ang mga akusasyon laban kay Marcos dahil sa mga ebidensyang nakuha mula sa mga investigasyon. Aniya, posibleng magkaroon ng extradition request mula sa Estados Unidos para may padala si Liza Smug pabalik doon upang harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ang mga hakbang na ito ay magbibigay daan para sa mas malalim na pagsisiyasat ukol sa mga koneksyon ng First Lady sa mga sindikatong ito. Dahil sa mabilis ng pag-usbong ng isyong ito, maraming mga Pilipino ang naguluhan at nag-aalala sa posibleng epekto nito sa imahe ng bansa at ng administrasyon. Ang ilang mga tao ay nagsasabing may mga nagsasamantala sa sitwasyon upang pabagsakin ng reputasyon ng pamilya Marcos. Samantalang ang iba naman ay hinihiling ang mabilis na pagresolba sa issue upang hindi na lumala. Sa ngayon, ang mga otoridad ng Pilipinas at Estados Unidos ay patuloy na nag-uugnay sa nagsasagawa ng hakbang upang masiguro ang transparency at katarungan sa lahat ng aspeto ng investigasyon. Patuloy ang pag-monitor sa mga susunod na pangyayari hinggil sa controversial na isyung ito. Ang buong bansa at ang buong mundo ay nagmamasid sa mga hakbang na gagawin ng gobyerno ng Pilipinas at ng Estados Unidos upang linawin ang mga aligasyon laban kay Liza Marcos. Tiyak na magpapatuloy ang mga pag-uusap at investigasyon upang makuha ang buong katotohanan. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Labas tayo na video na kung saan nagpa-party si Lisa Tanas. Hindi ko lang sure yung video na yan, kung yan sa Waldorf, pakita natin ulit sa lahat ng kapapasok lang, kung yan ba yung video na yan, ang sayaw-sayaw niya, ang biga-biga, sang alpot patutot niya, na akala mo, 16 anyos, na nireregla pa, ang hinayupak, na gumagastos ng kaba ng bayan. Pakita lang natin to. Ito. Sa mga kapapasok lang, ayan po, kung gusto niyo marinig ang sound nito, nasa Boljakan sa ating Facebook. Alright? Ulitin natin, ito mga kababayan, hindi ko sa Waldorf yan dahil nakapag-check-in na rin ako dyan at nakakain na rin ako dyan sa lugar na yan. Ayan ang bigatla, okay? O, akala mo, this is anyos, di ba? Kasama yung mga artista o sino man yan, si Jokoy o kung sino man yan, di ba? So, yaan ang working visit niya o bakasyon grande ng Alpot Patutot. Diba? Yan ba ang working visit? Okay? So, tignan nyo na lang yan sa Boljakan. Mga palangga, tignan nyo sa Boljakan sa Facebook natin. Ito. Ayan ang Facebook natin. Yung mga text, yung gusto nyo makita, yung mga ang dami kong pinopost dyan ng mga writings, mga notes, kung ano pa man. So, kaya sinasabi ko nga dyan kanina, kagabi, 4 hours ago, my God. Walang tulugan talaga ang lola ninyo, no? 4 hours ago ba yon? So, sinasabi ko dyan sa comment na yan, sa video na yan, ito. Okay? Ano ang sinabi ni Maharlika dyan? Working visit o working party o bakasyon grande? Sabi ni Lisa Kidnapper, siya raw ay sa working visit.
dito sa Amerika. Pero kapag sinabing working visit, dapat may opisyal na pakay, may mga meeting o kasunduan para sa bansa at may malinaw na layunin para sa karapatan ninyong mga Pilipino. Di ba? Pero sa video na ito, ayan, sa video na yan, nakapapakita ko pa lang, ano ang nakikita natin? Sayawan, laklakan sa party, at hindi natin alam, polboronic, at kung ano-ano pa. Di ba? At kasama ang mga politikong polboronic, although hindi lang sila visible dyan sa video na yan. Alright, okay? Nasaan, sabi ko, ang trabaho? Nasaan ang tunay na pakay ng pagbisitang ito para sa Pilipino? Alright, so ngayon, ang mga mainstream media at itong NBI, dahil yan ay kumalat na ng milyon-milyon, at ang twist nila sa story, sinasabi ko daw na si Lisa Tanas ay kasabwat sa pagkagurgur nitong taong kasama nila. Hindi ko sinabing kasabwat siya. Ang sinabi ko ay, according to our source, person of interest siya. Okay? When you say person of interest, di ba? During the crime o kung ano man, di ba? Kung sino yung present o presente in Espanyol, di ba? Kung sino man ang present doon sa pinangyarihan ng insidente, ay subject for questioning. Hindi ko sinabing nakakulong ang gaga. Ang sinabi ko lang, according to our source, ay na-hold siya dahil kailangan tanungin at hindi lang siguro siya at marami pang mga kasama doon. Pero hindi pa tayo makakapagbigay ng linaw right now yung cause of death talaga, kung talaga bang na-overdose, kaya paulit-ulit ko, na-overdose ba sa Clorox o kung ano man, kasi maraming angle. It's under investigation. Saan ang fake news doon? At karapatan ninyong mamamayang Pilipino na malaman kung saan napupunta ang pera ninyo dahil bawat gastos ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa Marcos ay pera ninyo. It's public interest. Right? So ngayon, dahil nataranta ang mga buwaka ng ina sa pakipag-ugnayan ng mga putang ina kayo mga sinungaling na mainstream media, ngayon sinasabi na ito ay fake news. Actually, hindi ako actually ang unang nagbalita nito. Alright? Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, mga kababayan, yung mga media, nag-report sila na binalita nila na may namatay, okay, nakilalang tao, pero hindi sinabi ang cause of death, hindi pa naman talaga masasabi yan kasi wala pa yung coroner's report. Pero pwede mong sabihin na namatay sa hotel kasama ang mga kaibigan at nag-party-party. Okay? Then, missing information, saan namatay, saan ang location. 'Di ba? Although ngayon may mga lumalabas na ng mga media na nagsasabi kung saan ang location, pero missing pa rin yung information kung saan, ano nangyari exactly, nag-party or what. Ang dami ng information. At ngayon, dahil dyan sa mga expose natin, sabi ko nga sa inyo, sinasaluko lahat. Lahat, bala, assassins, lahat, kaso and everything para sa paglaya ng mamamayang Pilipino sa mga hinayupak na ito. At pinapangako ko sa inyo, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko uurungan ang mga buwakang inang ito. Dahil inumpisahan natin itong laban na ito para sa inyo, hindi para sa akin. Dahil ang napapala natin dito ay what? Gorgor kung sila ay makaswerte. Now, mga kababayan, galit na galit kahapon, pinag-usapan natin na itong National Bureau of Investigation, yung kanilang head na si Jaime Santiago, ako daw ipapahanting, ipapahanap, ipapa-extradite dahil sa kasong inciting to sedition at fake news. Long overdue na ito. Sinabi na nila ito sa akin noong 2022. 'Di ba? Na ipapadukot ako dito o ipapatumba o lahat na ng klase ipapa-extradite, mga ganyan. Sabi ko nga, gawin niyo, putang ina. 'Di ba? Ang tagal niyo nang sinasabi. Naalala niyo, NBI, DND, DILG, PNP, AFP versus Maharlika. Well, ako lang talaga dahil ako naman sumasagot sa lahat ng ito, and syempre kasama kayo dyan mga palangga. Lumalakas ako because of you. Dahil nandyan kayo. Ngayon, kakasuhan na ako. Kaya sabi ko, bring it on. Alright? So, fake news daw na si Lisa Tanas ay na-hold
Okay? Again, hindi ko sinabing 100% na hold si Lisa Tanas. But, mga kababayan, naglabas sila ng picture. Si Lisa Tanas. Alright? Naglabas si Lisa Tanas ng picture. Mga palangga, tignan na si Lisa Tanas, ha? Okay? Sa kanyang website, sa kanyang Facebook page, pakita natin, na one day, yesterday, nag-turn over of donation Eklabush. Tapos nakita nyo yung emphasis, turnover of donations, Girl Scout, Chucho, FL Office, Manila, March 11, 2025. Pansinin natin yung ibang mga post niya. Alright? Pansinin natin ang kanyang mga post in the past. Okay, tignan natin to, ha. Ang dami niyang mga post in the past na wala namang mga yung mga ganyan klaseng mga ganyan klaseng parang mga binibigyan ng emphasis nga na nasa Pilipinas siya. But anyway, nag-post ngayon ang Girl Scout of the Philippines. Shinare nila yung picture ni Lisa Tanas na yan. Gusto ko gamitin ninyo ang inyong mga forensic, ang inyong mga forensic skills kung paano natin ito hihimayin. Okay? Ang mga pangloloko sa atin ng mga bangag na ito. Alright? Alright, tignan natin. Girl Scout of the Philippines. Stay tuned dahil may pasabog tayo sa gitna ng ating vlog. Alright? Keep sharing. One day. Okay? Basahin ko dyan. Ayan yung picture. Alright? Ang sabi dito, we are deeply grateful to the generous donation received from 2 successful art exhibits, Goldenberg Mansion and Goldenberg Mansion Art Series Exhibit, Series 3 Exhibit, Tapiceria with Girl Scout of the Philippines as the sole beneficiary. The donation was officially turned over to us through our Chief Girl Scout, Lisa Tanas, reinforcing the impact of art, walang date. Hindi ba ang Girl Scout, ang isang website ng gobyerno o may pinupondohan ng gobyerno, meron kang sariling posting kung kailan, paano, ano ang mga kaganapan, when, where, what, how. Pero bakit sharing lang? Makikita natin dito, tayo ay nag-iimbestiga dito bilang isang mamamayang Pilipino na concerned sa pera ng bayan na nilulustay ng mga buwakan ng inang ito. Alright, so tignan natin ang mga comments. Okay? Ang sabi dito, pictures, ayan, may mga nagsabi, share po, sabi ng isa, sabi ni Rayleigh Lopez, shared post talaga? Wala ba kayong official na sa inyo mismo nang galing? Okay. Tapos sabi dito, I just noticed that, sabi ni Carol Koch Barcinal, I just noticed that everyday GSP is posting every event that they have. As in everyday, nawawala tayo, but bear with me. Ewan ko, may baka sabotay. Sabi niya, then, they are just sharing a post of Lisa. Now, why they didn't do it the same day, like the usual thing that they do? Comment ito. Ang sabi pa dito, hindi ito March 11. Ha, ha, ha. Parang naipost na ito noong nakaraan. Ang sabi nila, okay, ako nga, tignan mo nga yung buhok. Oo nga, no? May mga na-comment na mahaba daw yung buhok dito sa picture. Okay, tignan natin shoulder length. Oo nga, this is a good point, no? Tignan natin yung pinost sa akin dito. Good point to. Tignan natin yung pinost sa akin mismo ng sinare sa akin mismo ng taga Los Angeles kung nasaan, kung gaano ba ka-ikli, taga mga forensic talaga to, mga to. Kung gaano ka-iksi ang buhok ni Lisa Tanas now. Okay, tignan natin. Alright? Aha. Okay, tignan natin. Alright, parang shoulder length lang. Parang pareho lang. Okay, tignan natin. Parang shoulder length lang. Alright, pareho. So, okay, wag tayo pumukos dun sa buhok. Pumukos tayo dito sa comment section. Okay? Ang sabi dito ng mga comment ng mga tao, Daily Tribune, March 2. March 2, 2025 pa ito. No, hindi. Magkaiba ng suot, but we'll see. Alam mo naman, hindi mo pa pagkakaliwalaan itong PCO na to. Sabi ng isa, dapat mga detailed. Ang gagaling ng mga nagko-comment.
Mike Santos, sabi ni Mike, dapat may mga detailed 5Ws and 1H at ang incomplete naman ang mga post ninyo. Hindi ka panipaniwala, ha ha ha. Why shared post na lang, di ba? Wag always upload your own photo. Way back, you always upload your own photos. So lahat ng ito, nagdududa yung mga netizens. Okay? Ngayon, ito ang hamon ko. Kung ito ay nasa Pilipinas si Lisa Tanas, mag-live siya ng video. Kung gusto niya i-debunk itong mga alleged reports na ito, okay? Mag-live siya na nandiyan siya sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, eto na tayo. Ngayon lang, kaya actually hindi dapat tayo magla-live kasi nakakuha tayo ng impormasyon. Okay? Napag-alaman natin, according to our source, na ito hindi na to bago sa akin. Ang nag-orchestrate ng pag-kidnap kay Pangulong Duterte, ayon sa informante, ay si Lisa Tanas talaga. Alright? At ang reason ay what? Ang reason, dahil talagang gusto nilang burahin yung mga Duterte. Ngayon, by the way, bago pala ako pumunta dito sa seryosong pag-uusap natin, posible, may possibility talagang, according to my source, na question siya ng mga authorities. Possible, pero yung pangalawang informante natin, eto na nga. Ang sabi niya, Miss Maharlika, galing mismo to sa kamag-anak mo. Diyan, kamag-anak nila ng mga Marcos Romualdez na ang nag-orchestrate ng lahat ng ito para ipakidnap ang Pangulong Duterte ay si Lisa Tanas at si Bangag ay sunod-sunuran lang. Ang kadahilanan ng kaputahan ni Lisa na nagpunta dito sa Amerika, according to our source, ato ay mga palabas lamang na siya ay merong working visit dito. Pero yung pala, in preparation, according to our source, na siya ay natatakot na kapag ginawa nila, kasi destined siya, talagang focus siya na gawin ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte. Okay? Kung sakaling magkaroon ng revolusyon sa Pilipinas, ay safe na siya dito sa Amerika. Ito mainit-init na impormasyon, ha? Alright. Ngayon, mayroon pa daw si Romualdez, si Tamba, at etong particularly si Tamba, mga palangga, medyo nagdadalawang isip pa daw na ipadukot o ipakidnap si Pangulong Duterte sa ICC. Pero sabi ni Lisa, hindi. Talagang kailangan kidnapin, ipadukot ng Pangulong Duterte at ipagkanulo sa ICC. Ngayon, the reason why pumunta siya ng Amerika, according to our source, para hindi siya ma-associate o kunyari wala siyang alam sa mga ginawa o mga gagawin nila. At si Bangag, di ba, right after tsaka siya nagsalita. Dahil si Bangag ay sunod-sunuran lamang. Walang balls yan. Si Lisa Tanas ang nag-orchestrate lahat ng pandurukot o pang-extract, pang-kidnap kay Pangulong Duterte. Hindi na ito bago. Dahil si Lisa Tanas, ang tagal ko na siyang inaakusahan na kidnapper siya, nung inutos niya, nung in-orchestrate niya ang pag-kidnap sa 2 minoridad mula sa Turkey na anak ng kanyang business partner, illegal business partner, according to the mother of the minor kids, okay? Na kapartner ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd Tichua na tatay ng mga bata, 'di ba? Medyo balikan niyo na lang ito kasi mahaba itong mga vlog ko dati. Kung yung mga kapapasok lang, hindi niyo masyado ma-absorb to, pero balikan niyo na lang yung iba. Ngayon, 2023 pa lang, inaakusahan ko na si Lisa Tanas na siya ay kidnapper. So napag-alaman natin ngayon na gumawa siya ng event dito sa Manila International Eclabush Film Festival na umattend yung mga artista, mga politiko, andun si Jingay, andun si Kilay, at kung sino-sino pang mga tao, para umiwas siya na kung sakali na kayo ay mag-peaceful
revolusyon para panindigan ang inyong bayan dahil binababoy, ginagago kayo ng buwaka ng inang kidnapper na si Lisa, secure daw siya dito sa Amerika. Yan ngayon ang panawagan ko sa lahat ng mga nasa Amerika o kahit saan sa buong mundo, lalo na napag-alaman natin na siya ay naka-check-in dyan sa Waldorf Hotel, pumupunta sa Beverly Hills Hilton, maraming mga Pilipino dyan. Kasi lahat ng hotel na yan, nakainan ko na at na-check-inan ko na. Pero ang favor na hingiin ko sa inyo mga palangga, ready your camera. Okay? Picturean, videohan, at pasimplihan ninyo at isend nyo dito, ayan, at isend nyo dyan, yan ang crawler na yan, sa ating email, Maharlika Network at Proton Mail. So ngayon, gusto ko liwanagin na inorkestra ni Lisa Tanas na ipadukot ang Pangulo. Ako po, hindi na nasa shock, ulitin ko muli. Tapos mga kababayan, ay talaga namang umiwas siya at gumawa siya ng mga eksena dito na mga party-party kasi hindi naman working visit. Pinakita ko na sa inyo yung video na nagpa-party sila. Hindi ganyan ang working visit. At dapat yung gurangtot na siya, wala namang problema kung may mga kaibigan ako na may edad na rin o senior at 65, 70, ay napakaganda pa. 'Di ba? Katulad na lang ni Tita Fanny, shout out sa iyo, lagi nanonood sa akin. Tita Fanny, ayan, 87 years old, pero very organic at maayos, walang formalin yung mukha. Ganun pa man, mga kababayan, okay? Alright, tingnan natin itong mensahe sa atin. So yun nga, takot na takot siya, okay? Na ayaw niya daw, sabi niya, ayaw niyang nasa Pilipinas siya kasi takot siya na magkaroon nga ng revolusyon. Pero daw si Tamba at si Bangag, medyo may alinlangan pa kasi hindi nila matansya kung ano yung magiging impact ng tao. At nakikita nyo ngayon yung mga tao lumalabas na. So nandito na siya, bit-bit ang pera ninyo. Okay? Ayon sa ating source. Kaya ang challenge ko sa mga buwaka ng inang to, para mapasinungalingan nyo ang sinasabi ng aking mga informante, not me, kasi napoforwardan lang tayo ng informasyon. Ipakita nyo yung formalin beauty ni Lisa, yung formalin peslak, that's not beauty, ang formalin look ni Lisa Tanas. Ipakita nyo, i-live nyo siya kung buhay pa ang buwakan ng ina o baka na-overdose na rin. Yan ang challenge ko, hindi yung pa-post na ganyan. Kasi I tried, okay, na, yun nga, chinek natin, kahit kayo, machicheck nyo yan, kung meron nang report dito sa yung coroners, wala pa. Tapos, sa Beverly Hills, pwede kayo mag-request ng information to obtain public documents. You tried it. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo. Total, gusto naman nila akong gurgurin, at least man lang, kung matsyempohan nila akong magurgur, may ginawa akong mabuti para sa inyo. At hindi naman ako natatakot magurgur, pero nag-iingat tayo. Ayan, ang sabi dito, yun na nga, gusto daw niya, pag nagka-revolusyon, ay safe na siya dito. At, ito pa pala. Okay, balik tayo sa sinabing na-question siya ng mga polis. Sa batas, binasa ko to bago tayo nag-vlog, wala naman talagang immunity ang First Lady. Alright? May mga lawyer dyan na mga gagaling, di ba? Wala namang immunity ang First Lady sa batas ng Pilipinas. Pero mga kababayan, okay, pwedeng magkaroon ng diplomatic immunity. Ang tawag daw pala doon is extended immunity. Okay? Extended immunity na kahit magkaroon siya ng criminal case o kung ano man, pero yung pagpunta niya ay related o diplomatic mission, which is mukha nga pinapalabas nila kasi working visit eh. 'Di ba? Ang post nila, working visit, diplomatic mission. So according to our source, meron siyang extended diplomatic immunity. So, pwedeng natanong siya, na-question siya, pero hindi siya pwedeng ikulong o kasuhan because of that extended diplomatic immunity. Na kung ano yung immunity ng presidenteng Bangag, na-extend sa kanya. Maraming pwedeng, okay? Pero possible na magkaroon ng extended immunity ang mga pamilya ng presidenteng Bangag. Alright? So, ang sabi dito, mga kababayan, so, let's say for example, ang pagpunta ni Lisa Tanas
dito sa Amerika ay official functions, which is yun ang pinapalabas nila, pwede siyang talagang bigyan ng extended diplomatic immunity. Referring to the international laws. So I'm not gonna discuss that because I don't know about international law dahil di naman tayo lawyer. So yun lang ang nasabi sa atin ng ating informante, mga palangga. So kaya nga ang challenge ko sa mga buwaka ng ina. Pero kasi yung iba naman na nag-read, may mga nababasa din naman kasi ako na nakulong si Lisa Tanas. I did not say that. Okay? Hindi ko sinabing, excuse me, hindi ko sinabing nakulong siya, na-hold. Iba yung nakulong, iba yung na-jail ka sa word na na-hold for questioning. Yun na nga mga kababayan, kaya ang ginawa nila, ito daw talaga si Martin Romualdez, nag-aalinlangan. Okay? Kaya naman, talagang isinakay nila ang Pangulong Duterte, kinipat nila doon sa, ito, tignan natin dito, okay? Doon sa eroplano ni, alright, okay. Doon sa eroplano na sinasakyan o sinabi nga nila is presidential plane, di ba? Sinabi ni John Vic Remulla. So ngayon napag-alaman natin nga yung i-vlog na natin yan na ang nagmamay-ari niyan ay ang kanilang mga amigo o amiga. Okay, marami yatang owner siya nang nag-handle niyan, but hindi na lang natin isa-isahin yung mga pangalan, but anyway connected sa kanila. So ngayon mga palangga, okay, ito ang eksena ngayon. Tignan natin to. Okay. Ano pa yung ibinigay sa atin na information? Alright. Kaya sabi mas malakas ang loob niya. Okay? Na sinasabing fake news ka. Sabi ng ating fake news ka kasi may extended immunity siya. Kaya nga sabi ko dun sa kausap ko, sabi ko palang I did not say na nakulong siya. Ang sinabi ko allegedly na hold siya. Alright? So ngayon mga kababayan, okay? Sabi daw ni Tambaloslos, kaya bang wag na natin ituloy ito. Kasi hindi natin alam kung ano magiging reaksyon ng taong bayan. Baka dito tayo matatapos o mapapahamak. Alright? At ang sabit nga dito, okay, yan na, dito na raw si Lisa Tanas magre-retire sakaling magkaroon ng change of government o maipatumba ang gobyernong bangag. Basta siya lahat ang nag-orchestrate ng pagdukot kay Pangulong Duterte. Last minute, tumawag daw to si Martin Romualdez at saka si Lisa Tanas, ay si Bangag Jr. kay Lisa Tanas na wag na nating ituloy ito kasi hindi natin alam yung repercussion nito sa mga tao. Ngayon, dahil sabi nga ng importante natin, malapit din sa kanila, wala naman talaga si Bangag Jr. Walang alam. Kaya sunod-sunuran si Lisa Tanas. Nung sinabi daw ni Lisa Tanas, ay ni Tambalusos at ni Bangag, huwag na natin ituloy ito, nagsisigaw at nagwawala daw si Lisa Tanas na dapat ituloy yan. Dukutin at kidnapin ang Pangulong Duterte o i-extract ang Pangulong Duterte. Okay? Yan ang marching order. Yan ang extraction ni Lisa Tanas. At another thing na binigay sa atin ng informante, yung zero budget, maisingit ko lang kasi kasama sa information. Ang nagpa-zero budget talaga sa PhilHealth ay si Marcos Jr. at si Lisa Tanas. Tandem silang dalawa. Kaya nga mga kababayan, hindi nyo ba nakikita? Whether galit kayo sa pagmumukha ko, dahil yung bunganga ko umaabot hanggang Mars, pero isipin nyo ang inyong future. Isipin nyo kung bakit may isang Maharlika na ayaw tumigil sa kabila ng 4 na kaso dito civil cases sa Amerika. 1 case dismissed with prejudice, 3 nilalabanan ni Maharlika. And now ang hamon sa akin, ang pananakot sa akin, inciting to sedition, another cyber libel case dyan sa Pilipinas. Sabi ko nga, bring it on. Tanga ka na lang siguro kung bakit ang isang Maharlika ay tinatarget. I'm just an ordinary person like you. It just so happened na yung bunganga ko kasing laki ng mundo. Kaya naaabot lahat ng mga impormasyon sa buong mundo. Kaya sila gustong ipa-assassinate ako, ipagurgur ako, kasuhan ng patong-patong. At hindi nga po ako natatakot. Kaya huwag kayong matakot na manindigan. Now, alam nyo na ang pinakamamahal yung PRRD. Kayong mga PSG na nakikita nyo na si Marcos, si Lisa ay sinisigaw-sigawan kayo.
May mga namatay na nga na PSG na hindi nila ni-report. Di ba? Kayo dyan, manindigan kayo para sa bayan. Is that inciting? Ang sabi ko lang, manindigan kayo. Mag-speak up kayo, sabihin niyo sa taong bayan because you're there to what? To serve and protect the people and to protect the soberanya na sinasabi ninyo. Ngayon, nakita